Hello Capricorn! Monthly Tarot Scope, kapalaran tayo para sa bagong buwan na ito ng February 2025. Kuha tayo ng ilang messages. Ayan, may isang gabay lamang po para sa mga Capricorn. Tayo po ay live na live sa ating YT time check 2:24 AM. Ayan, madaling araw. Gising pa ang lahat. Tingnan natin para sa mga Capricorn na makakapakinig nito. Anong kailangan yung marinig? Message? February 2025. Capricorn, anong message ang dapat natin maiparating? Diretsahan, tumatalon pa. Hindi natin pipigilan ang mga tumatalon sa baraha, Capricorn, sa taong nakikinig ngayon. Anong message, pa isa-isa, ang dapat nating maiparating para sa kanila? Capricorn, para sa iyo na nakikinig ngayon, Capricorn, February 2025. Anong kailangan mong marinig? Nagugulat din si Moonchild. Okay, may ilang cards na. Excuse me po, the Queen of Cups, Reverse, the Hierophant, the Death card. Hindi kailangan laliman or katakutan. Meron lang po yung kalakip na mensahe. The Emperor. This one is in reverse. The Sun is in reverse. The Sun, the Star ay narito. Gusto niya yun. The Moon na lang ang kulang pero wala siya. Add pa tayo ng isa. The Three of Swords, reverse. And the Eight of Cups, reverse. Okay, ano na to? Moonchild. Capricorn, Capricorn. Agad-agad. Yung pinakaalam ko, eto, gagawa pa naman tayo ng ibang card readings para sa love. Bilang pag-ibig ngayon, buwan ng mga puso. Pero umaangat dito ang papuso. The Three of Swords. Pakita natin. This one is in reverse. Okay, pakita natin sa live. The Three of Swords. Reverse na. So, usaping relasyon, pag-ibig. For some of you, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. The Eight of Cups, katabing-katabi niya. Maaring, ito kahit sa simpleng pakiramdam nyo. Reversal ang enerhiya, pwede ito sa inyo mismo mag-apply or sa isang tao or ilang tao sa inyong paligid. Merong babalik. May manunumbalik. Again, kahit sa simpleng parang, kasi Valentine's, ano? Parang, kusang aangat ito. Parang peb-ibig, ganun. Mapapaisip kayo, siya na ba si the one? Or meron pa ba? Saan ba? Single? Or babalik pa ba ito? Nasaan na siya? Ganun. May ilang pagtatanong. Or may ilang kayong gustong marinig, makita. Sa iyong baraha, meron pong magbabalik. Kahit sa simpleng pag-reminisce lang ito, magbabalik na sino to? Moonchild. Someone from the past. Okay? I feel na meron tong gustong, lalo pa for some of you na hindi nagkaroon ng closure, magandang pagtatapos. Maaaring kahit sa simpleng pag-uusap, maidaan nyo ito. Parang ito pwedeng sa'yo mag-apply again or sa someone from the past. May pag-spark eh. Oo, nag-i-spark ang ilang sitwasyon. Parang nagiging ready kayo sa isa't isa or ready na ang yung person or ready ka na para sa kanya. Ano na? Capricorn, ganun ba nararamdaman ng ilan? The Hierophant. The High Priest or the Hierophant ay narito. So, nagiging conservative and sensitive ang inyong mga feelings right now. May ilang transitions, transformation kayong pwedeng pagdaanan. Yes, maybe for some of you, natapos na to at this time para mabubuhay ulit. The Death card is in reverse. Sana lang ito, huwag niyong iwanan ng limita ang inyong mga sarili sa kung ano pang pwede niyong maramdaman or magawa, makakita, maapuntahan dahil meron akong nakikitang pag-asa. This is a manifestation card. The star is here. The High Priest, lalo pa kung iniangat mo ito sa kanya. This is something na pinagdasal niyo sa kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, maaring parating ito para sa inyo. No matter what your relationship status, single, in a relationship, attached, married,
Or minsan, guys, ito daw na, lalo pa kung mag-apply na meron kayong closure na hinihintay pa. Parang hindi kayo makapag-move forward so you can totally move on sa inyong buhay. Kasi nga, meron pa palang hinihintay na closure ang ilan sa inyo. So maybe, this is a reminder na minsan, yung mga closure daw, yung closure na hinihintay ng iyong puso, yan daw po ay hindi na dapat hinihintay pa. Yan ay ibinibigay nyo na dapat sa inyong mga sarili. Okay? Para sa higit nyong ikaguglow up. Ayan, the star ay narito. May pag-asa. Okay? Lalo pa nga po kung medyo hindi naging madali ang usaping ito. The Three of Swords, guys, malalim yan. May ilang sugat ang puso na naghilom na dito. Kahit sa simpleng ano lang to, huwag yung laliman, huwag katakutan. For some of you na humihingi ng sign, Capricorn, eto na yan, marahil. It's time to move on. Move on na. Okay? At merong pag-asa pa. Pero para sa ilan, kasi healing yung nakikita ko, guys. Merong healing. Or meron kayong healing na maisa sa katuparan. Why not? Depende sa inyong sitwasyon. Para sa ilan na naghilom na ito, especially couples, married, I see na meron pang renewal. Meron pang bagong simula. Yes, madali sabihin, Moonchild, mahirap gawin, pero for some of you, maaaring mag-apply yun. Lalo na kung dumaan na kayo sa healing process, andito na kayo, recovery, dumaan na kayo sa recovery. So, I feel na may new start, new beginnings. Pero depende, okay, depende sa inyong sitwasyon. Other messages, yun kasi yung agad na ipasok natin dito. Kung higit tayong magiging praktikal pagdating sa inyong buhay, trabaho, karera, at wala pa ang inyong mga isipan sa puso. Okay, maaaring ito ay may patungkol sa inyong mga career, sa inyong ginagawa, sa inyong pang-araw-araw na trabaho, daily work routine. Okay? Ayan. Ito, baka sa inyo mismo mag-apply na patuloy kayong susubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Hindi nyo ito susukuan. Maybe an indication, okay, na huwag kayong ma-stock up, tuloy ang laban. Ayan, I see dito, kailangan lang minsan, kung kailangan nyo munang magpahinga, mag-recharge ng energy, as a Capricorn, very career-oriented kayo. Andyan yung goal, yung ilang plano. Pero minsan, paano nga naman natin magagampanan? Patuloy na maharap yung ilang obligasyon na ito. Kung minsan, hindi na natin napapakiramdaman yung ating sarili. The Sun, the Emperor, both are in reverse. So, nag-grind kong grind, laban kong laban ng eksena dito. So, listen guys, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Listen to your body, physically, mentally, emotionally. Sa part po na ito, kayo ang higit na makapagsasabi. May pagka-busy, productive ang February. Pinapaalalahanan kayo ng baraka kasi baka ito kusang umangat or iiwan sa inyo, ihain sa inyo ng mga boss, the Emperor, yung trabaho, na ang ganda. Yung blessing of work ay narito pa rin. Pero pakiramdaman, baka yes to opportunity, yes to offer, yes to new clients. Yes, meron po. May mga new beginnings dito. The Star, sabi ko itong healing, yung pangarap, yung parte ng inyong mga pangarap, goal. Pero, very important, to recharge your energy. Baka naman yes kayo ng yes sa lahat ng ito. Pero, mag-yes din daw kayo sa inyong mga sarili. Okay? At, ito na tayo. Other messages. Ito pa. I-add ko to. Bilang na pag-usapan na natin ng trabaho. Usaping trabaho. Siyempre, pakaakibat na niyan ang pera. Sobrang mag-a-apply ito. The Sun, yung energy, money. Astrologically, nasa Aquarius season tayo. And during this time, pag ganitong period, Capricorn, nag-highlight ang inyong second house of income.
Okay? Ito yung matatawag na hard-earned income. This is something na patuloy na magmumula po sa inyong patuloy na pinaghihirapan, pagsisikapan, at dito umaangat yun. Ano yun? Merong paglago akong nakikita. Claim natin na may magandang possibility when it comes to your money. Merong papasok na maganda. Maganda yung flow. Lalo pa kung nakaramdam ang ilan sa inyo ng parang pagkahigpit or pagka-tight ng budget. Nitong, kung i-compare nyo lang naman, gaano man kalaki kaliit, sa realidad po, tayo pa rin po ay magkakaiba. Pero, claim natin na may improvement. Mas okay ngayon, mas maalwan, okay, mas maganda. Ayan, money is coming. Claim na natin yan para sa inyo ngayong buwan ng Pebrero 2025, Capricorn.